Upang mapagaling ang hari sa lalong madaling panahon, kinilangang itigil ni Neferpito ang paggamit niya ng N at sinamantala naman ni Nov ang pagkakataong yun para pasukin ang palasyo. Nakalapit rin ako. Sa wakas. May higit 100 metro pa ako bago ang main staircase. Kakaiba din sa laki ang mga prutas ng mga punong to. At bawat puno, may mahigit kumulang 500 bunga. 10 puno lahat. Mga 5,000 lahat sa kabuuan. 500,000 tao ang dapat dadaan sa pag-aani sa loob ng isang araw na may survival rate ng 1%. Pero salamat sa ginawang pagudyok ni Kilua ng mga rayot, naudlot ang pag-aani matapos lang ang isang araw. Kaya lumalabas na mga kukunto ng mga taong naani mula roon. Mga ipapanganak muli bilang mga sandatan nakakagamit ng nila magiging instrumento ng hari para patumbahin ang natitira sa sangkatauhan. Malamang isang manipulator yung tinatawag na Neferpito. At siya ang kukontrol sa kanila para gawin ang anumang naisin ng hari hanggang sa maging ganap na ang dominasyon niya sa buong planeta. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Una, ang malayong exit portal. Installation set. Sunod naman, kailangan ko pa lumapit. Sa pasukan ng palasyo, mas dumidilim na ang kapaligiran. Maayos pa ang lagay ko. Pangalawang exit portal sa gitna. Installation set. Ngayon naman para sa malapit na exit portal. Walang kahit isang gwardyang nakabantay. Ang hula ko mga piling-pili lang ang pinapayagan nilang manatili dito sa loob. Abante pa. Nakaabot na ako ng ganitong kalayo. Ang kinaroroonan ng hari nasa 3rd floor, sa bandang gitnang libuan. Gusto ko sana mas maantala pa ang mga maharlikang gwardiya sa pagtugon kahit 1 segundo lang. Pero para dun masyadong malayo ang 1st floor. Ang pinakamagandang lokasyon, ang main staircase landing sa 2nd floor. Lagpas ng courtyard na to ang main staircase paakyat. Para makasiguro, gagawa na rin ako ng portal dito. Hindi. Wala naman halos pinagkaiba to dun sa nasa labas. Maganda kung sa tabi man lang ang staircase sa 1st floor. At kung kaya pa, aakitin ko ang hagdan. Scream! Close! May mga kasama pa ba siya? Kung makikita nila ako, mababaliwala lang lahat. Atras na ba ako? Walang dumadating. Mag-isa lang pala siya nagro-ronda.
Imposible. Hindi ko na kaya. Lumayo pa. Mamamatay ako kapag sinulubong ko yan. Ano bang klaseng aura yan? Parang gawa sa purong negatibong enerhiya. Hindi kamatayan ang kinatatakutan ko. Ang mas kinatatakutan ko, yung gagawin nila sa akin bago ako patayin. Yung mga halimaw dyan sa itaas. Tsak napipigilan nila bawat isang patak na impormasyon na alam ko tungkol sa hari. At siguradong, hindi sila magdadalawang isip na gawin yun sa pinakamalupit na paraan. Oras na mahuli nila ako, hindi ako makakalaban. Sa itim at lakas ng orang yan, madudurog ako. Hanggang dito na lang ang kaya kong marating. Hindi ba ikaw yung Leo na Kimera at na kumain sa nag-interview sa kanya sa TV? Leo lang pangalan ko. Huwag mong kakalimutan yun. Ang sabi sa akin, isang lobo at isang crayfish daw ang dapat na makakalaban ko. Pasensya na, hindi sila makakarating. Nakikipaglaban sila sa mga delikha mo. Para naman masolo kita sa isang duelo. Nakakatuwa naman na binibigyan mo ko ng atensyon. Ang ito, kasing lakas din siya ni Chito. Hindi, mas malakas ito ng konti. Ano, simulan na natin? Sa ngayon, pinaka-importante sa lahat na mabigyan ng oras si Love na makapasok sa palasyo. Kaya hanggat hindi pa siya nagtatagumpay doon, kailangan ko ilayo sa kinaroroonan niya mga kaaway. Wala may tutulong yan. Si Marcos ito. Yung karbiyan? Opo. Ayon po sa utos ninyo. Mga freezer truck, pumapasok sa underground hangar ng palasyo para mag-deliver ng pagkain. Kung tama ang impormasyong ipinasa sa amin ni Marcos, may mga buhay na babae rin sa mga truck na yan. Hindi para maging pagkain ng hari, kundi para sa ikaaaliw ng mahalay na sekretary si Bizef. Kung naging maayos ang takbo ng plano, kasama sa mga babae ng si Pang. Okay, ako nang bahala sa pangapat na truck. Opo. Kung ganoon, sige po, lalakad na po kami.
Area din ng underground hangar. Walang makaka-istorbo sa akin dito. Ito ang aking paraiso. Hali kayo, pwede lang lumabas. Wala kayong dapat ipag-alala. Mula sa araw na ito, dito kayo magtatrabaho. May kwarto ang bawat isa sa inyo. Lahat ng pangangailangan nyo pupunan ko basta kaya ko. Malaya kayong gawin ang gusto ninyo. Siyempre, maliban sa pagtaka sa lugar na ito, naiintindihan nyo ba? At ang tanging trabaho nyo sa lugar na ito, sundin ang bawat utos ko sa lahat ng oras. Kapag ipinatawag ko kayo, kailangang itigil nyo ang ginagawa nyo. Maging ano pa yun at agad kayong pumunta sa akin. Opo, Secretary Bizef. Magaling! Ikaw, sumunod ka sa akin. Opo. Kayo namang mga natira dyan, doon na lang muna kayo maghintay sa mga kwarto ninyo. Opo. Talaga bang gusto tayo na secretary? Ibig sabihin ba, ligtas na tayo? Kailangan kong makahanap ng paraan makalabas dito para makita ko ang hari at mga maharlikang gwardya. Nagagawa ni Palm na masubaybayan ang paggalaw at kinaroroonan ng sino mang nakita niya mismo ng sarili niyang mga mata mula sa kanyang bolang kristal saan man naroon ang target niya. Kapag ginamit niya ang kapangyarihan niyang to sa hari at sa mga maharlikang gwardya, magagawa ng mga kasamahan niyang hunter na ipatupad ang plano sa pinaka-epektibong paraan at sa pinakamagandang tiyempo. Isa lang ang labasan. Kailangan ko talagang gamitin si Bizef. Napaka-importante ng misyon ko para mas magtagumpay ang plano namin para matalo ang hari. Pero merong mas importante, higit pa sa pagkumpleto sa misyong ito. Kung sakaling mabigo ako at mahuli, kailangan ko magpakamatay kaagad. Ligtas na siguro ako dito. Okay na. Huwag ka magpapadalos-dalos. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay ako sa paglagay ng mga exit portal. Kaya kahit hindi mo makumpleto ang mission mo, may papatupad pa rin natin ang plano. Kapag nahuli ka, tapos na ang lahat. Ang orang yun. Ang makakapangilabot na orang yun. Isang tingin lang. At nawalan na ako ng pag-asa. Nawala na ang lahat na gustuhan ko lumaban. Gond, Killua, bakit ganon? Malamang nakita niyo rin ang orang yun, hindi ba? Mas malapit pa siguro kayo nun. Naawakan at napapalimutan ang malagim na orang yun. Paano? Paano niyo pa nagagawang harapin sila? Bakit pa? Bakit nagagawa niyo pa rin lumaban? Para mailigtas ang kaibigan niyo? Para ba ipagtanggol sa katauhan? Paano niyo ba nagagawang umiti pagkatapos nun?
Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag kang padalos-dalos. Parang awa mo na. Kapag nahuli ka nila, katapusan mo na. Pang! Hindi ko na kayang bumalik pa doon. Dinalhan ko po kayo ng malamig at masarap na maiinom. Ah. Pwede ka nang umalis. Maghintay ka na lang sa loob ng kwarto mo. Ang kamangmangan mo sa lugar ang magdadala sa'yo sa hukay. Sa tagal at haba pa naman ang itinakbo mo. Parang nakakatawa lang isipin na dito mo pa sa underground na simbahan na isipa pagtago. Alam mo bang dati nagsisilbing kublihan ang simbahan na ito sa mga panahon ng aberya o krisis? Bagay na dito ka na mamamahinga pagkatapos mo magpakahirap lumaban. Yun nga lang, dahil self-service ang pagdarasal dito, ikaw rin ang gagawa. Pasensya ka na, atheist kasi ako eh. Hindi ka lang madaldal, mahangin ka pa. Tingnan na lang natin kung sino sa atin ang ililibing dito. Huh? Sinabi na sa akin ni Chito ang lahat na nauhubog mo raw ang usok mo para maging kung ano-anong bagay. Kahit alam niya yun, sinundan pa rin niya ako para labanan mag-isa. Hindi maganda. Mas lalo niyang isipin na pabor sa kanyang sitwasyon. Mas lalong hindi siya mag-aalangan na ipakita ang abilities niya. Yun lang. Hanggang ngayon wala pa ako nakikitang gumagamit ng nena may kapangyarihan na mas maraming nagagawa sa Deep Purple ko. Nararamdaman ko ng tensyon sa hangin. Gusto ko to. Pareho kami nakaabang na ipakita ng isa't isa ang kanilang Nen ability. Hindi ko pipigilan to. Totoong masiguradong tapusin ang katunggali mo bago pa nila magamit ang kapangyarihan niya. Pero ayoko ng ganon. Hindi ganon makipaglaban ang mga tunay na lalaki. Oy, oy! Ano bang binabalak mo? Bakit mo pinapahina ang isa sa mga pandama mo sa laban? Napakinggan mo na ba yung mga kanta ng bandang Black Planet? Lalo na yung pangalawang album nila, sobrang astig na mga tugtog. 12 kanta mapapakinggan mo ng dire-diretso na walang patid. Pagkatapos mong pakinggan, makakaramdam ka ng inspirasyon tulad ng nararamdaman mo matapos mo makabasa ng magandang libro. Oo, tama ka ron. At ang pinakamaganda pa ron, saktong 60 minuto tatakbo ang buong album. Tamang-tama. Classic to. Ayoko mang aminin pero sang-ayon ako dyan. Rental, start na! Lagot na. Lagi ako nahihirapang makipaglaban sa mga kapareho ko ng taste sa music. Nagagawa ng inamura ko na makatawag ng alon. Anong masasabi mo? Ang galing, hindi ba? Yan ang big wave ko. Madali ko lang nawasak ang walang kwenta mong usok. Hindi na uubra yan. Ano problema? Nahihirapan ka bang gumalaw sa tubig? O naiingit ka ba dahil ang dali ko nakakagalaw sa tubig gamit ang board ko? Sige, kung hindi ka maglilikot, tatapusin kita na mabilis! Kanina ka pa sabi ng sabi na sa'yo yan. Ha? Hindi sa'yo ang ability yan. Ability yan ng kaibigan mo! Aba, bangkang gawa sa usok?
Kaya niya rin palang tumungtong sa ibabaw ng usok niya. Iniisip mo bang sapat na yan para pigilan ang mga anong ko? Sinabi ko nang hindi sa'yo ang ability yan! Kaya pwede bang tumigil ka na? Huwag kang mag-alala. Ang isang ito, original na akin. Tornade! Masyadong malakas ang agos. Hindi ko na masabi kung alin ang itaas at ibaba. Masama ito. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko, kahit na konti. Pipigilan ko ang paggalaw ng kalaban ko gamit ang alimpuyot pagkatapos. Heto naman! Tatapusin siya gamit ng sibat mula rito sa pinakaitaas. Sintulin ng tunog ang paglipad ng sibat ko at nakakahiwa to ng tubig kahit mula sa mga ulap. Kaya nitong sibatin ng isang balyan ang nasa pinakailalim ng dagat. Tapos ka na! Huh? Nasaan na siya? Bakit nawala? Imposible. Hindi na siya dapat nakagalaw mula sa gitna ng alimpuyong yun. Wala siyang paraan para makatakas. Ha? Ang walang iyang to. Paano mo nagawa makatakas? E di bumuga lang ako ng hangin. Pagdating sa dami ng hangin na kaya ng baga, malaki ang kumpiyansa kung wala nang tatalo sa akin sa buong mundo. Ginamit niya na parang jet propulsion ang hininga niya para makalabas sa alimpuyo. Bibigyan kita ng pagkakataon para magpakita ng gilas. Kaya ngayon, ako naman. Anong sinasabi mong ikaw naman? Kung naniniwala kang bibigyan kita ng pagkakataon makagamit ng ability mo, pwes hangal ka. Ang tanging gagawin mo lang sa labang ito, malunod. Mula na magsimula tayo hanggang sa puntong ito, may natutunan akong 3 bagay. Ha? Una, kung ano ang tunay mong ability. Hindi ko alam kung paano, pero nagagawa mong gamitin ang kapangyarihan ng iba. Pangalawa, yung earphones mo. Wala talagang kinalaman yan sa kapangyarihan mo, hindi ba? Sinusuot mo lang yan bilang abubot o para swertein ka. O kaya naman, dahil may nagbibigay sa'yo ng mga utos gamit yan. Kung sadya niyang tinakpan ng tenga niya bilang bahagi ng isang kondisyon para mas mapalakas ang kapangyarihan niya, hindi na niya ako dapat naririnig magsalita mula kanina pa. Ano naman yung pangatlo? Na malapit na magwakas ang buhay mo. Isang hunter na nagangalang Gradjan, ang tunay na nagmamay-ari ng Inamura. Ang hula ko, ipinadala siya sa NGL bilang reinforcement team at doon mo siya nakalaban at patalo. At hindi ko mapapatawad ang sino mo nagnakaw ng ability ng isang kaibigan. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Sinusumpa ko yan! Hoy, teka muna sandali. Parang masyado namang marasa mga paratang mo sa akin. Gusto akong patayin ng taong yun, kaya wala akong magawa kundi ipaglaban ang sarili ko. Ipinagtanggol ko ang sarili ko. Kasalanan ba yun? At isa pa, hindi ko naman ninakaw ang ability ng kaibigan mo eh. Huh. Hinihiram ko lang naman to sandali. Hinihiram lang sandali, baka mo? Talaga lang ah. Ganyan mismo mga tuwiran ng mga katulad mo magnanakaw at walang konsensya. Hindi na bale. Walang saysay makipag-usap sa'yo dahil sarado ng isipan mo. Gusto ko talaga mapasakil ang ability ng isang ito. Pero sa ngayon, mas importanteng matalo ko muna siya. Pareho lang naman tayo ng layunin. Gusto nating matalo ang kalaban na nasa harap natin ngayon. Ganun lang yun. Pero gaya ng sabi ko, pasensya na pero hindi kita bibigyan ng pagkakataon makaporma sa akin. Big One! Babahain ko ang lahat ng espasyo ng simbahang ito at tatangayin ka ng pader na alon ko. Tingnan na lang natin kung makaahon ka pa. Oh, ano na nangyari? Makakaahon ka pa ba? Ano kaya maganda? Biyakin ko ang kulay niya gamit ang board ko o tuhugin ko ang bitukan niya ng sibat ko? Hindi na mahalaga kung paano ko gagawin. Basta sa oras na lumitaw ang mukha niya sa ibabaw ng tubig, patay na siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya umaahon. Posible kayang
nalunod na siya kaagad? Hindi. Malaki ang kumpiyansa niya sa tagal niyang magpigil ang hininga niya. Kayang-kaya niyang hindi umahon ng 10 hanggang 20 minuto. Teka lang. Posible kayang kaya niya manatili sa ilalim ng tubig na sintagal ng isang balyena? Huli ka rin. Huwag kang kikilos. At nang matuhog kita ng maayos. Ha? May isa rin dun sa kabilang banda. At isa pa. Ayun pa. Paano nangyaring lampas isa ang pinagmumulan? Alam ko na. Posible ito kung ginawa niyang parang husang usok niya na sumasangay sa iba't ibang lugar. Sa ganitong paraan, hindi niya ibubunyag ang tunay niyang posisyon. Hoy! Gano'n matagal ka pa maglalaro dyan sa ilalim? Kung iniisip mong susuko ako at mapapapain ko ang tubig, huwag ka nang umasa! Hindi yun ang plano niya. Camouflage lang ang mga bulang ito. Tumatakas siya. Kung gano'n nga siya kagaling magpigil ang hininga niya, posible yun. Magagawa niyang languyin ang mga pasikot-sikot na pasilyo at hagdan para makalabas dito. Hindi ako papayag na makatakas siya. Inutusan ko si Welfie na huwag akong tulungan sa laban na to. Para ako lang mapuri sa pagkapanalo ko. Nahihilo ako. At ang dibdib ko, sumisikip. Maaari kayang nalason ako. Bakit naglaho ang board ko? Dahil pa sa naging masama ang lagay ng katawan at isipan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi makahinga. Nahinto na ang ability pero hindi pa rin nawawala ang tubig. Bakit ganon? Dahil ba sa nasa mababa ang lugar na to? Hindi. Ang buong akala ko ako nakakangat sa labang ito dahil hindi ko siya binigyan ng pagkakataong umatake. Pero sa bandang huli, nagamit niya rin ang sarili kong atake laban sa akin. Ako ang talo. Mamamatay na ba ako? Dito sa lugar na to? Dito na ba talaga ako mamamatay sa lugar na to? Tama ako. Gumagamit nga siya ng hose na gawa sa usok para magpalutang ng mga bula. Pero, anong klaseng laso nang ginamit niya? Mas mabilis pang umepekto yun sa inaasahan ko. Nakamamatay na lang kamong lason. Pero, natural na matatagpuan sa hangin. Walang iba kundi CO2. Ginamit ni Morel ang pambihirang kakayahan ng baga niya na makahigop ng napakaraming hangin para higupin lahat ng hangin na kulob sa lugar at pataasin ang dami ng carbon dioxide kapag huminga na siya palabas. Pasensya na pero nasimulan ko na ang pag-atake ko bago ka pa makapagsimula na sa'yo. Kung totoo mga sinabi niya kanina, dapat bumalik na rin kay Gracia ng ability niya ngayon. Ngayon may ilang oras ako para makapaglibot. Sa loob ng oras na yun, dapat makita ko na sila gamit ang sarili kong mata. Naobserbahan ko ang mga pagkilos ni Bisef gamit ang bolang kristal ko. Alam ko na kung paano makalabas sa lugar na to. Kahit na malaman pa ni Bisef na nakatakas ako, hindi niya masasabi yun kahit kanino dahil nililihim niyang tungkol sa lugar na to. Kahit ang mga kineraan walang alam dito. Sa ibabaw nito, nandun sila.
Hindi na ako makakapagpatuloy. Pero... Oh, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Pugita! Anong lugar ba to? At gaano katagal ba ako nakatulog? Huwag mo ako tawagin, Pugita! Isa tong lihim na ospital na tumatanggap ng mga pasyenteng taga-underworld. At 2 araw ka ring walang malay. Mabuti nga, buhay ka pa. 2 araw? Kailangan ko na magmadali. Uy! Dapat nagpapahinga ka pa. Baka bumuka yung mga sugat mo. Kailangan ko pang ituloy yung plano namin. Sira! Halos mamatay ka na, nalimutan mo na ba? Hindi ka pa pwede maglikod, kundi baka lumala pa yung kondisyon mo. Mga ilang araw pa siguro. Gising ka na pala. Pabuti naman. Salamat sa inyo. Gusto ko na po ma-discharge ngayon. Oo ba, matapos mo magbayad? Ang halaga ng utang mo sa amin, 1,800,000 jennies. Pag hindi ka nakabayad, kukuha kami ng bahagi ng katawan mo bilang kabayaran. Okay, pero hindi ko dala yung wallet ko eh. I-deposit ko na lang sa account ninyo. Ano tingin mo sa akin? Uto-uto para maniwala na gagawin mo yan pagkatapos mo umalis? Hanggat hindi ka nakakahanap ng paraan para bayaran kami, hindi ka makakaalis dito. Pabihira naman, nagmamadali ako. Sige, pahiram ng cellphone. 10,000 jennies per minute nga pala ang tawag. Huwag nga kayo magulo. Pabayaan nyo nga muna ako pwede. Hello? Uy, God, ako to. Nasa ka na ngayon? Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Saka ako na ipapaliwanag. May nakalaban ako, medyo pinahirapan ako. Kaya nandito ako ngayon sa isang ospital. Ganun pala. Pero masaya ako't Okay ka? Okay ka na ngayon, hindi ba? Oo, pabalik na ako dyan. Ikaw, ano namang balita dyan sa inyo? Tito, may nahanap akong malakas na kakampi. Eto, nagbabanding silang dalawa ni Knuckle. May plano kami makakatalo sa hari kung magawa natin ng maayos. Aba, Sana magkita tayo agad para mabigyan mo kami ng opinion mo tungkol doon. okay. Nga pala, kailangan mo mag-deposit ng pera sa bangko. Basta pumasok agad yun, tingin ko pwede naman tayo magkita bago matapos ang araw na to. Ngayon, si Pam na lang ang natitira. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin siya nakokontak? Malamang nasa loob pa rin siya ng palasyo hanggang ngayon. Pero kung ganon, hindi kaya nahuli na siya ng Neferpito? Kung masyado na siyang nagtagal doon. Ang alam ko, dapat nandun siya sa underground hangar ng palasyo. May mga 5 kilometro din ang mga pasilong nakapaligid sa lugar na yon. Kahit Enipito, hindi aabot doon. Pero dahil nasa palasyo ang mga exit note, baka hindi siya makalabas. At hindi rin siya makakontak. Kumusta na po si Ginoong Nom? Hindi maganda. Mukhang tanggal na siya sa laban na to. Pero nagawa niya namang ilagay ang mga exit portal. Tuloy lang ang plano. Walang nagbago. 3 araw na lang. Ang mga sugat niya. Magaling na agad. Ang bilis. Mukhang wala ng problema. Okay na. Natanggap na namin ang bayad mo. Makakaalis ka na ngayon din mismo. Bawal ang tambay. Ano pang hinihintay mo? Huh? Tara na! Ha? Pupuntahan natin ang mga kasama ko. Ipapakilala kita. Pero... Sige, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Salamat sa ginawa mo para sa akin. Ingat ka na lang. Hindi. Kasi... Ang gusto kong sabihin...
okay lang ba na sumama ako sa'yo? Isa kasi kung okay lang ba talaga? Ganon. Ang akala ko pa naman magkaibigan na tayo. Ako lang palang nag-iisip nun. Talaga bang okay lang na sumama ako? Wala akong pakialam kung okay o hindi. Ang tanong, sasama ka ba o hindi? Wah! Sasama ako! Siyempre sasama ako! Basta ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sa susunod na may mangyari uling ganito, huwag kang magugulat kung hindi na kita pasasalamatan. Kaya naman kapag may nangyari at nagkataon na ako naman ang kailangan umalalay sa'yo, hindi mo na rin ako kailangan pasalamatan. Natural lang na magtulungan ng magkaibigan, hindi ba? Mula ngayon siguradong marami tayong mararanasang sitwasyon na kakailanganin natin magtulungan. Hindi malaking bagay na suportahan natin ang isa't isa. Bakit pa tayo naging magkaibigan? Ang corny naman kung magpapasalamat tayo sa bawat maliit na bagay. Hindi yun cool. Ito na yun. Ito na yung mundong gusto ko. Ang mundong noon ko pa pinapangarap at hinahanap-hanap. Na buong buhay ko akala ko hindi ko kailanman maaabot. Naakala ko hindi ako karapat-dapat, kaya hindi ko na dapat ninanais. Isang pangarap na tinanggap kong hanggang pangarap na lang. Dahil inisip kong hindi itong tadhana ko. Kailan ba? Alam mo, sa sobrang saya ko, pwede na akong mamatay. Huy, ano ka ba? Bakit ka biglang umiiyak? Kasi naman, para sa isang hamak na tulad ko. Ay, ikaw talaga. May isa pa akong bagay na lilinawin sa'yo. Itong mundong malapit mo ng pasukin, hindi ito biro. Higit na mas brutal pa ito sa mundo niyong mga kimeraan. Makinig ka, ang pagbuwis ng buhay mo at pagtapon nito, kahit parang pareho lang yun, malaki ang pagkakaiba. Sa mga nabubuhay na araw-araw nahaharap kay kamatayan, hindi nila sasabihin na okay lang na mamatay na. Yung mga masigasig na nagsasanay para mapalakas ang katawan at umiinom ng konting nakakamatay na lason araw-araw, sila ang mga talagang nagtatagal sa ganitong buhay. Ganun ang mundong to. Gusto mo pa rin bang sumama sa akin? Bakit alam na alam mo kung ano mga salitang gustong-gusto kong marinig? Tinatanong pa ba yan? Paraisong nakikita kong naghihintay. Sasama ko, kahit na iwan ko pa ang lahat. Nakita ko na rin sa wakas. Nakaharap ko na rin mismo. Napatunayan kong tunay ito.